Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagtatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Kaya hindi naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, tinuruan tayo ni Kristo sa atin pong dapat na ikinikilos, lalong-lalo na yung kahalagahan na tayo po ay matutong magpakumbaba. Yung kwento na kung saan ay lahat naguunahan sa mga piling upuan, kung kaya sinabi niya na ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang masyadong mayabang. Hinay-hinay lang, ha? Masakit pag bumagsak eh. Yung kung anong taas ng tayog na gusto nating marating, masakit kung tayo po ay masyadong magmamalaki at magyayabang sa iba. Ngayon naman, sa atin pong narinig na ebanghelyo, sabi po dito, maraming tao ang sumama kay Jesus. O bakit sumasama kay Jesus? Dahil ba mapagpagaling sa Jesus? Dahil ba magaling sa Jesus? Dahil ba sikat si Jesus kaya gusto nilang sumama kay Jesus? Ang pagsama kay Jesus ay nangangahulugan din ng pagpasok natin sa isang relasyon. Sabihin niyo nga po, relasyon. So nakikipag-ugnayan, nakikipag-relasyon. So hindi lang tayo po pwedeng maiwan sa paramihan ng followers. Hindi tayo pwedeng maiwan lang sa yung quantity na tinatawag, kundi ang gustong makita sa atin ay yung quality. Hindi lang basta quantity, kundi quality ng pagsunod kay Jesus. O kaya mo bang sumunod kay Jesus? Kaya mo bang panindigan ito? Sa Aklat ng Karunungan, sa unang pagbasa,
pinaalala sa atin, sino bang makakatarok, makakaunawa ng iniisip ng Diyos? Kundi yun lang din namang mga taong kanyang pinagkakalooban ng karunungan. Sa ikalawang pagbasa sa sulat kay Filemon, ni San Pablo, kanyang ipinapakiusap na yung relasyon nitong ni Onesimo na dating alipin, pinapakiusap niya na gawin na siyang o ituring na rin siyang isang kaibigan. So, paano ba? Papayag na lang ba? Oo na lang ba? Kailangan mo munang pag-aralan, kailangan mo munang pag-isipan. Kaya tingnan po natin para mas maunawaan natin yung papasukin nating relasyon, papasukin natin pakikipag-ugnayan. Kung tutusin, hindi lang yung pagsunod kay Kristo, pwede rin ito sa ating pong ugnayan o relasyon sa isa't isa. So tingnan po natin mula sa salitang cross. Spell cross, C-R-O-S-S, cross. At ano yung C sa cross? Count the cost. Sabi po dito, binigay sa Ebanghelyo, uupo muna siya, tatantyahin niya kung magkano ang maigugugol kung magpapatayo siya. So, di ba? Isipin mo, kasi ngayon ang problema natin sa mga gustong pumasok sa relationship, yung status goal nila, no? Talagang meron ganun. Status goal this year, bago mag-December, dapat may jowa ako. At napakadali sa panahon natin ngayon, pwede nilang sabihin na napaka-old-fashioned naman nila, Father. Pero yun yung effective kasi na pag-aaralan mo muna ng mabuti, upuan mo muna ng mabuti. Sa generation kasi ngayon, di ba, no? Ilalike mo lang ang picture, kayo na. Click lang, clinic mo lang, hinart mo lang, feeling mo, yun na, ay, gusto na namin ang isa't isa. Pero di ba, effective pa rin talaga yung, kaya nga ang sabi, no, sa relasyon, hindi pwedeng yung ano lang, yung tibok lang ng puso, yung kinutuban ka lang, okay na, hindi. Isip din. Paggamitin ng isip, pagnilayan mo muna, pag-aralan mo muna ng mabuti. Second letter, letter R. At ano ang R? Renounce. At hindi lang basta renounce all, lahat. Isusuko mo, iiwanan mo. Kaya mo bang iwan ang lahat para sumunod kay Kristo? Para sa minamahal mo o mamahalin mo, kaya mo bang i-renounce lahat? Kaya nga, sabi din dito, no, hindi maari maging alagad ko ang sinumang umiibig sa ama, anak, asawa, kapatid. Pero tandaan niyo po ha, baka ma-misinterpret niyo itong ibahaging ito. Ang sinasabi ni Kristo, nang higit sa akin. Kasi minsan, di ba, ang pumipigil sa atin para mas mapalapit kay Kristo, para makasunod kay Kristo, pamilya. Kapag meron pong gustong magpari o gustong sumunod kay Kristo, sinong pumipigil? Magulang. Akala mo mawawalan yung magulang, akala mo mawawala yung kanilang pinaka-precious son, pinakapoging anak. At sasabihin nyo lagi, ay sayang naman, Father, kung pagpapariin. So may mga gusto mapari, pinipigilan, ayaw kasi ng magulang. Pero alam nyo, kapag sa mga magulang po, no, in case lang, na mayroong gusto mapari, hayaan nyo. Kasi pagdating ng araw, alam nyo, sino may iwan sa iyo? Yung pari. Kasi yung iba nyong anak,
magkakaroon niya ng kanya-kanyang sariling pamilya, maiwan ka. Yung kinakatakot mo na mawawala sila, yan ang maiiwan sa iyo. Pero sa mga gusto nga sumunod kay Kristo, kaya mo bang iwan ang lahat? Yung luho, yung material na bagay, kaya mo bang iwan ang lahat para kay Kristo? Sa mga mag-asawa dito, di ba, no? Kaya mo bang iwan ang lahat para lang dyan? Nung umpisa, ganyan, di ba, no? Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Pero nung pinagsama na, halos gusto nang maghiwalay, 1 buwan pa lang. Kasi hindi pinag-isipan ng mabuti, hindi pinag-aralan kung kaya ba niya. Minsan naalala ko po, no, kapag magkakasal ako, alam niyo yung ritual natin na ibibigay ng lalaki yung aras. Diba, no? Sumisimbolo ng, ito ang aking kabuhayan, bibigay ko sa iyo. Yung pera. Kaya minsan sabi ko, dapat hindi na yung bari-bariya yung ibinibigay. Dapat ang binibigay, yung ATM. Pinagkakaloob ko sa iyo. Yung sinusuko ko na sa iyo. Ikaw nang bahala sa akin. Ikaw magbibigay ng allowance. Ikaw magbabudget. Pero hindi nila pinag-isipan. Kaya nung mag-asawa na, bakit kukunin mo yung pera ko? Akin yan. Doon nagsisimula. So, kaya mo bang i-renounce yung mga bagay sa buhay mo para makasunod ka kay Kristo? Next, letter O. At ano ang O? Ang sabi ni Kristo, no, obey. Sumunod ka sa akin. Binibigyan naman tayo ng panahon, ng oras, no, kung sino mang gustong sumunod sa akin. Kaya mo bang sundin si Kristo? Siyempre, sa pagpasok natin, di ba, may mga rules and regulations, may mga guidelines, may mga batas. Kaya mo bang sumunod? Yung obedience natin, kaya ba? O pag pumasok ka, magmamabida ka. Bida-bida na naman. Kapag bago pa lang, sunod na siya. Pag nandiyan na, matigas na ang ulo, nagiging pasaway na. Eh, maganda po yung kinikilala natin ng mabuti. Titingnan mo, kaya ko bang sumunod? Kaya ba nitong sumunod? Next, letter S. At ang S ay self-sacrifice. Isasakripisyo maging ang iyong sarili. Diba? Kahit si Kristo, ano bang pinakita niya? Isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng tao, para sa kabutihan ng tao. So, kaya ko ba isakripisyo yung sarili kong kaligayahan, yung para sa sarili ko? Kaya nga sabi, di ba, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Kaya mo bang iwan ang bisyo? Kaya mo bang iwan ang, Kaya mo bang iwan ang mga babae mo? Sa mga kalalakihan na naririto, kaya mo bang iwan? Kaya mo na ba isuko yan? Ang pogi-pogi mo pa naman, di ba? No? Kaya mo ba na stick na sa isa? Sa kanya na lang? Kaya mo ba? Next letter. Letter S. Stay committed. Kaya nga, di ba, no? Hindi maaari maging alagad ko ang sinumang, no, na hindi susunod sa akin. So, kaya mo bang simulan at tapusin ang iyong papasukin? Stay. Kaya ngayon sa, alam nyo, sa isa sa kailangan natin makita, bago ka umuo, bago ka magpakasal, ito bang taong ito may kapasidad manatili? O baka 1 buwan lang, 1 taon lang, tapos na. Kaya ba?
na manatili. So pagiging Katoliko natin, yung pagiging Kristiyano natin, hindi ito pwedeng puro umpisa lang. Kaya kung maalala nyo, nang bindisyonan tayo o binyagan tayo, hindi pa tayo aware noon. Pero sa mga sumunod na mga sakramento na ibinibigay sa atin, may isip na tayo. Magdesisyon ka, mananatili ka ba dito o lilipat ka sa iba? Kung lilipat ka sa iba, kaya mo bang panindigan yan? Hindi yung palipat-lipat ka, pag ayaw mo ng ganitong guidelines o rules, lipat ka sa iba. Pag ayaw mo na, lipat ka na naman. So habang buhay, kung magdidesisyon kang sumunod kay Kristo, habang buhay na ito. Dapat. Kaya nawa, no? Hindi tayo pinipilit ni Kristo, hindi niya tayo pupwersahin, binibigyan niya tayo ng kalayaan kung gusto nating sumunod kay Kristo, yakapin natin ang krus na ibinibigay sa atin. Amen.